Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. High school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer natin. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. It's October 3, 2025, people. Araw ng Biyernes, mga ka-Destiny, kumusta po kayo? Uy, 83 days na lang Pasko na. Diba? Ilang buwan na lamang yan. Makapakabilis ng panahon. By the way, people, welcome back sa ating programang Homegrown People. This is your home, their stories on air. And I'm your host. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Here again with another episode sa ating ere. At makakasama natin ngayong araw, guys. Ayan, last week pa dapat hindi na naligaw ng bagyo Last week pa talaga dapat Well, right now, I'm very excited kasi itong tao na to, itong kausap na, itong makakasama natin sa programa. This guy made a landslide. Hindi yung natural disaster Magandang landslide yung nangyari sa kanya because this guy won the 2025 Student Council election sa isang university sa Lucena City. Landslide yung voting for this guy. And yung wonderful thing about it is that naipanalo niya to by being an independent candidate. 'Di ba? Napakaganda ng story. Ang dami kong gustong malaman na for sure kapupulutan natin ng maraming mga bagay. So without further ado, people, let me introduce to you our special guest for today's episode, Yuan Hernandez. Hello, Yuan. Hello, this is Zero. Hello, welcome to Homegrown. Thank you po. Thank you po sa pag-invite. Salamat din sa pagpapaunlak For what I know, galing ka pa ng meeting no? Yes, galing po tayo ng You've been very, very busy. Oh, galing ka pa sa school? Yes, galing po sa school. Ilang linggo ka ng president? 3 weeks. 3 weeks ka ng how was it? How was it being president for 3 weeks already? Medyo busy. Maraming gawa talaga. Kasi busy na maraming paparating na school events. So the student council should step up also. So ayun, currently napakarami naming meeting. Kanina nag-deliberate kami ng mga bagong committee members namin. Yes, so it's very exciting Matanong ko lang, sa university nyo, mayroong ilang estudyante? 8,000 plus, 8,500 plus. Yes. Biruin mo yan, merong 8,000 students sa isang university, sa school mo. And ikaw yung nagli-lead sa kanila. How was it for you? Paano mo siya pinaghandaan? At anong pakiramdam na meron kang ganung klase ng responsibility? Actually, hindi ko masabi na pinaghandaan ko siya kasi nung una, parang hesitant na ako na i-go siya. Tapos, ngayon, medyo pressured at nakakahiya kasi minsan, pag lumalabas ka ng office or ng classroom, ang daming bumabati sa'yo, which is hindi ako sanay. Uy, presi Yuan. Tapos may meron pa nagsisigaw, Yuan, yung mga nagagano. Ang galing lang kasi punta natin yung fact na independent ka Wala kang partido. And from what I've heard, ikaw lang yung sa presidency lang talaga merong kalaban. Yes. Oo, and then the other side, they are all one nasa isang partido sila. Yes. So anong nangyari? Solo ka independent at the same time, ikaw lang yung nanalo dun sa part na yon. Yung part na yun actually mahirap siya. Una kasi parang saan ako magsisimula? Saan ako magsusupport? Kanino ako magpapacheck ng pangangampanya ko? Tapos sinong una kong lalapitan ng mga departments? Kasi syempre,
you're looking for support sa mga department and That's knowing yung department namin, hindi naman kami yung pinakamalaking department. Actually, nasa middle part lang kami ng population sa school. So, by the way, let us know, nasaan ka? Nasaan department ka? Anong I'm from the course College mo? of Arts and Sciences. Arts and Sciences. So, political science student ako. Okay. So, Fourth year. kung yun lang ang pagkukunan mo ng suporta, yung CAS lang, di ba? CAS. Feeling mo, hindi, kulang na kulang siya. Yung population namin was just 10% of the whole student Just the body. 10%, 10% lang siya. So, kasi, actually, wala pa. Mga 9 point something lang kasi 800 lang kami. Di ba? May 8,000 plus nga na students. So, hindi talaga abot. So, how'd you made it, pare? Paano mo ano yun? Siguro, unang-una, inas ko yung sarili ko kung genuine ba yung kagustuhan ko na mag-serve for the student body. And also, inilugar ko yung sarili ko na tumatakbo bilang isang normal na estudyante lang din. Hindi someone na gusto ng position, but someone na gusto ko yung voice ko as a normal student ay marinig ng mas maraming tao at mas marami akong makasama for my goals at mas marami kaming magtulungan for the same goal na meron kami. I understand. Kasi you're a student leader. That means you're still a student pa din eh. Yes. So, ang nangyayari, ikaw lang talaga yung, ang ginusto mo lang is you're gonna be the voice of these students. Yes. As kapwa nila estudyante, not somebody who's a leader or a politician. Yes. Actually, hindi lang siya basta hindi lang basta voice ako ng student. Actually, ang gusto ko, I'm walking one with the student na kasama nila ako, hindi ako yung basta nagre-represent sa kanila, but someone na kasama sa pagiging boses ng bawat isa sa amin. Hindi lang boses nila, kundi bawat isa sa amin. Kasi pare-pares kami estudyante, may common ground or pagkakaparehas yung aming mga struggles as students. So, that's my inspiration talaga na hindi lang basta tumatakbo, kundi kasama ng buong student body. That's very cool. Kasi meron ka bang nung time na kampanyahan pa lang, what are the words na naririnig mo sa mga sa mga pumapalibot sa'yo? Say for example, from your department, sa CAS. Kasi independent ka nga wala kasi sa partido eh. Ano yung mga words of encouragement na narinig mo before? Actually, nung una, gulat na gulat kasi lahat kasi walang may alam na magpa-file ako ng candidacy. Kasi nag-file ako ng candidacy last day. Nag-asikaso ako ng requirements ko last day na rin. So everyone was shocked. Even yung dean namin, sabi niya, akala ko ba hindi ka tatakbo, ganito, ganyan. So ba't nagpapapirma ka sa akin ngayon ng certificate of good moral kasi need siya. Kailangan. So pinirmahan niya naman, tapos hanggang sa nirelease na siya ng The Luzonian, yung aming school publication. Shoutout sa The Luzonian. Actually, sobrang galing nila. Nung nirelease nila yon, so everyone was shocked na daming nag-share, na pati professors napapashare na ibang klase daw, bakit daw. Kasi first time actually na may lumaban na independent sa amin, na as independent, as president pa. So first time siya sa history ng student council sa Invergay University. So ayun, ang mga narinig ko naman na just know your whys or ano yung mga dahilan mo kung bakit ka tumakbo. So, everyone was supporting me, even my organization from outside the school, ay naniniwala naman sila na kaya ko naman. So, ayun nga lang, ginugood luck nila ako kasi medyo mahirap yung laban talaga kasi solo ako. Okay. Sa part na, nung nalaman mo yung result nung voting, How did that made you feel knowing na okay, ikaw yung nanalo and sobrang laki ng gap eh. Natatandaan mo pa yung actually times 3. Times 3 yung or tama, 3/4 ata or 2/3 nung voting nung mga lahat ng total ng nag-votes, total vote participation ay nakuha ko. So I was shocked and overwhelmed nung una, sabi ko. Akala ko it will be a close fight kasi or akala ko nga matatalo pa ako kasi unang lumabas yung population ng department ng kalaban ko kasi napakarami talaga nila and sila may active voters sa university. So overwhelmed, masaya, pero yung pagod medyo nawala kasi parang yung pinaghirapan mo for the whole campaign period na solo ka lang, actually solo lang talaga akong
nagro-room to room, wala akong kahit sinong kasama. So kung may sumama man, edi thank you, pero sabi ko sa kanila, ayoko na kayong pagurin pa. Sabi ko kung ano man, ako na to. So kung gusto niyo mag-support, sige support kayo, pero yung para kayo sa akin, ubos pa ng oras para mapagod din kasama ko, ay dyan na lang kayo para hindi rin sila maapektuhan sa studies nila and sa student politics also, kasi syempre may mga pa rin naman sa ayaw at sa gusto natin, merong negative na remarks, but ayun, so yun talaga, overwhelmed tsaka nawala yung pagod. Yeah, but it's kind of interesting kasi I really think it takes a lot of guts para tumakbo ka sa pinakamataas na posisyon, sa student council, alone. You're an independent candidate back then. It takes a lot of guts, but para sa akin, as I can see, you really have it in you. Nasa puso mo yung tulungan yung mga co-students mo and yung yung university nyo. Now, paano ka naman napunta dyan? I think it's really in you to be a leader. Paano ka naman napunta sa mundo ng leadership? Actually, itong nakakatawa at surprising. When I was in high school, wala talagang malayo talaga sa kung ano man ako ngayon. You know, yung mga nagpupustahan sa labas ng school. So, literal na kasama talaga ng mga tropa natin dyan. Sabi nga ng mga youngster, yung mga day zeros natin. Sa Quezon High ako nag-high school. Okay. So, I was known na maingay, makulit, tapos yung nagmumura pa pag nagpupustahan. So talagang sabi nila galing sa streets. Galing pero, sa streets. Ayun, malayong-malayo sa kung ano man yung pagtungtong ko ng college. Nagsimula lang talaga yung aking engagement with leadership nung college na ako. Kasi ito yung mga bagay na gusto ko rin sanang gawin nung high school ako, pero knowing may connotation na sa akin na maingay, makulit, manggugulo lang, pero ayun, luckily may naniwala nung first year college ako. So may nag-invite sa akin to join UCSC also, yung student council namin ngayon. I was just a committee back then, Education and Research Committee. I was the youngest, if not I second to the youngest. Pero ako yung first year, isa sa mga first year that time. Konti lang naman kami nun eh. Tapos doon na nagtuloy-tuloy hanggang sa organization, sa other student council naman sa department namin, hanggang naging overall NSTP president, tapos hanggang sa lumabas na ako. And I was awarded actually. I recognized na isa sa mga natatanging leader kabataan dito sa Quezon Province. So, alongside with my batchmate noong 2023. That's very cool kasi meron talagang mga ganun eh. Kumbaga, tsaka mo lang madidiscover kapag napuntahan mo na yung mundo na yun eh. Biruin mo yun, I don't wanna call it typical, pero minsan ganun eh, typical student eh. Kumbaga, nasa labas ka, pagkagaling ka sa streets, kagaya ng sinasabi mo, madadaanan mo talaga yun, yung mga binanggit mo kanina. Struggles talaga. Struggles, and at the same time, I would call it as tokso eh. Tokso ng mga estudyante yan eh. So kokonti, yung mga nakakatanggi sa ganyang kasi ng tokso. And knowing you, I mean, that's you saying na I'm still a human. Yeah. Diba? In that way. Masayang naranasan ko yun nung high school ako. Kasi, diba? Iba yung klase nung high school ako. Yes, nag-aaral ako. Pero, iba yung may social life sa school mo. Tapos, hanggang ngayon, barkada mo sila, nakakasama mo sila. Tapos, yung babalikan nyo na, uy, dati pamura-mura ka lang, ganito, ganyan. Tapos, makulit ka lang dati. Tapos, eto ka na ngayon. Tapos, oo nga. Pero, hindi naman nawala sa akin yung ganong part ko. Pero, sabi ko nga, may nag-interview sa akin, makulit man ako ngayon, pero mas makabuluhan na yung kulit natin. I think that helps you in a way para kumonekta doon sa mga kapwa mo students eh. Kasi sabi mo, you had that social life. Kasi karaniwan, kapag yung mga leaders, somebody na alam yun, yung halos nerdy na in that sense, hindi na nila masyadong maaabot yung... May gap na between the student body and you. Kasi hindi mo alam yung daily struggles ng bawat isang estudyante na parang sabi nila out of touch, mga ganun. So, I think it really helps nung tumakbo ko kasi yung mga sumuporta sa akin talaga, yung mga College of Maritime Education, talagang pinupuntahan ko sila na, tinutropa ko talaga sila, yun, na alam ko yung struggles. For example, meron sila sa parking, problem nila yun. As ng mga nagmomotor,
alam mo naman, pag maputik, natutumba yung mga motor. So, alam ko yung experience kasi as someone na nagmamotor din. And to add also, yung mga CCJC students natin, mga tropa naman natin yan dati, pero up to this day, tropa naman natin yung mga yan. Yung mga day ones natin yung mga yan. Pero, alam mo yun, yung may connection between you or sabi nga may common ground kayo, kapwa kayo, hindi kayo ibang tao So I guess it really helps sa mga student leaders to be connected with their community. Those kinds of facts naman na okay, nahaabot mo yung mga ganong klase ng estudyante from the top up to the bottom. Paano mo naman nakikita na mas matutulungan mo sila dahil meron kang ganong klase ng capability to reach out to those people? So those students. Dahil alam mo nga yung struggles, alam mo yung priorities mo as a student leader, alam mo yung saan manggagaling. For example, ako, nagsa-student assistant pa ako sa university namin. So meron kami mga struggles na hindi maintindihan ng mga student na uwi, tapos pasok, uwi, pasok, or sabi nila bahay school. Pero yung mga student assistant, they're like working students kasi. So, I know the struggles also. So, I know the priority for them. Alam natin kung paano ipaglalaban yung mga sinasabi nilang kailangan nila. Kasi dahil experience mo siya on first hand nga, alam mo rin kung paano tutugunan at kung paano kahirap, kung gaano kahirap yung ganong struggle as a student. So, madali para sa'yo na makipag-connect at alam mo yung kailangan nila. Yeah, tama. Sobrang alam mo, dapat talaga bilang isang student leader, hindi ka out of touch sa community mo. You're walking one with them. I see. Now, going back a little bit, nabanggit mo kanina, nasa first year ka pa nun, nung una kang napunta sa UCSC. What was the feeling naman? Ano yung naramdaman mo doon? To the point na nag-decide ka na pagka fourth year mo, tatakbo ka na as a president. Ano yung may naging malaking epekto ba sa iyo nung unang beses mong pumasok sa governing council? Nung I was part of the UCSC, wala naman talaga sa isip ko na tumakbo bilang isang president. So, nung first year ako, I was overwhelmed kasi nga bago ka dun sa environment, ang pagiging student leader. So, meron ding transition sa'yo na dati, yung gabi mo, maglalaro ka lang ng computer or mobile games, tatambay ka. Pero nung time na yun, nahirapan pa nga ako kasi gabi nag-meeting pa yung student council. So, it was really a struggle as someone na yun nga, mga galing sa streets, tapos hindi naman sanay sa mga ganong klase ng gawain, tapos meron ka pang minsan, may mga terms sila, or yung mga words nila, hindi mo maintindihan, tinatry mo i-comprehend, alam na yung mga ways nila na bago din, for you as, unang-una, first year college ka, tapos bago ka lang din sa ganong larangan. So, mahirap siya nung una. Pero habang tumatagal, meron naman healthy environment nung time na yon. So, it was nice na belong ka. You feel mo belong ka dun sa community ng student council. And I hope ma-feel din yun sa akin ng mga first year namin ngayon. So, they really, definitely will. Kasi ito, from the streets din to si Yuan. Pero president natin yan. Mafe-feel nila tayo. Now, brother, you've been in that world. For 4 years already Sabi mo nung high school ka, hindi mo naman talaga siya siya mundo. Pero starting first year nung pinasok mo siya and until now, you've been in there. You've been leading students in a way. Yes. Kailan mo na-realize na okay, this is somehow my calling Parang ganun. Kailan mo siya na-realize? Nung first year ako, tapos lumabas ako ng community after, nakita ko yung mas malaking struggle outside. So, nung nag-community-based organization na ako, nag-Good Gov PH ako. So, this one is my first outside organization. And currently, education director na ako sa Good Gov PH. So, we're helping with fellow youth leaders all around the country. So, nung time na yun, paano ko nasabi na calling ko na siya, siguro nung nakikita ko na, sabi ko yung struggles ng bawat isang kabataan na hirap sa access sa education,
Tapos may corruption ka pang kinakaharap ngayon na matagal naman ang laganap pero mas malala ngayon eh. Tapos nung time din na yun, nung lumabas ako, pag bumababa ka kasi on ground, for example, mag-volunteer ka pag may disaster, makikita mo yung mahirap na situation sa mga evacuation centers. Tapos may isip mo na you have to do something about it kahit sa pinakamaliit na bagay. So yun yung pinakang start na talagang feel ko mas kailangan pa ako ng community, mas gusto ko pang mag-serve sa community. That's why ito yung naging parang tinatahak ko na ngayon. So yun yung feel ko, yun yung doon nag-start lahat nung nag-outside organization na talaga ako. Yuan, ano yung community service na nagawa mo na before na nagpataba talaga ng puso mo? Yung na way na ang sarap-sarap tumulong. Nagpa-feel sa'yo ng ganung klase ng bagay. Ang sarap-sarap tumulong pero nakakalungkot I just want to clarify it. Pero yung nasalanta yung Quezon, ito lang parang last year ba or last year? If I'm not mistaken, parang last year siya. Nagbangon Quezon Drive kami. Together with my fellow youth leaders sa Lucena City. So, yung Kaya Natin Youth Lucena. Iba yung struggle nun kasi una, kami yung bumaba sa mga... Ako yung isa sa mga kaunahang nag-ikot na i-check yung mga evacuation center na pinakamalapit sa amin. Though bumabaha na nga sa amin. Kwento ko talaga to na bumabaha na sa amin tapos feel ko tolerable naman. Pero yung pagdating ko ng evacuation center, dumadami na yung families, dumadami na yung batang nandun. So makikita mo na need nila ng help. So together, currently ngayon, si konsehal na siya, si Attorney Sunshine Absede. So, si Conse. One of our advisors, yun yung start ng Bangon Quezon Tapos lumagana pa siya into, nagpunta pa kami sa lower part ng Quezon and the upper part ng Quezon, yung Bangon Polillo naman. So, ayun, nagre pa kami lagi ng mga bigas, ng canned goods. So, dun talaga pinaka fulfilling part sa akin. Medyo touching yun kasi I'm lucky na hindi ako yung tinutulungan pero ako yung nakakatulong. Sad part lang na merong tinutulungan. May mga ganun no? If you could only choose no? Sana wala. Sana wala, no? Kung parang hindi dahil ayaw mong gawin, pero dahil mas maganda kung wala Ibig sabihin, okay lahat. Okay yung maraming tao. That's good. That's very good. Pero the very good thing about it is that it's fulfilling. Yes, it's fulfilling. Super. Kasi nafe-feel mo na may ginagawa kang maganda para sa community mo. So that's the calling that you're trying to say. Kasi may mga ganong klase ng tao. And then, nadala mo siya sa school. Now, ano namang nilulook forward mo pagdating sa school mo as the president? So, we want to do something new for our student body. We want our transactions or our deliberations open to the public, to the student body. So, participatory, yung type na gusto ko. Actually, nilalakad ko na siya ngayon. So, shoutout sa mga Invergans na meron tayong access to public deliberation ng mga resolution ni student council natin na talaga namang doon nila makikita na they are really need para ma-implement yung mga projects din ni UCSC. So, gaya na sabi ko, we are walking one with the student body. Full transparency, And that's very good. I think kung ngayon pa lang pina-practice na yan ng mga tao sa school pa lang. Sa school pa lang. Ma-adapt nila yan paglabas ng school. Diba? Which is I think what we really need right now in this government, diba? Hirap, that kind of transparency. Kasi kapag ka ganun, hindi ka makakagawa ng mga under the table type of things Tama. Diba? Yung kung makikita natin ngayon, gumawa pa si President Marcos ng isang institution or commission na kung saan layon na ilabas yung mga katiwalian pero hindi open for public, 'di ba? Ang lungkot tingnan na kaya mo sana yung ginawa para alam ng public ano yung nangyayari sa loob ng gobyerno natin. Ano yung sistemang baluktot, 'di ba? Nakakalungkot tingnan.
na kung saan yung mga ganitong klase ng bagay ay itinatago at pinagkakait pa sa atin na pera din naman natin. So, sana from student, madala ng bawat isang Envergan sana or ng mas malawak na community, yung transparency na hangad natin for our community and our government. Speaking of that, Yuan, para sa iyo as a student leader, ano sa palagay mo yung role ng mga youth and students pagdating sa sa government ng Pilipinas? What's the at least let's start with the very least that we can do as the youth para sa kaganapan sa government Actually, natin? hindi pinakalist kasi ang youth is recognized as a very important part in terms of nation building. What I mean by the least is let's start by yung pinakamaliit pwede nilang gawin. na magawa Una-una natin. bumoto, which is nakakatuwa. Napakalaki ng youth vote natin this past election, yung 2025 election. So, yun yung pinakauna, bumoto. At of course, be aware. Maging aware ka sa surroundings mo. Kasi nakakalungkot na kapag tayo nag-aaral bilang isang estudyante, ay hindi naman natin alam kung ano yung community na ginagalawan natin. Parang wala tayong pakialam. Apathetic tayo. Which is, yun yung nakakalungkot na part kapag yung kabataan ay walang pakialam sa community niya. Which is sana meron. Kasi kapag meron kang pakialam at meron kang awareness sa kung ano yung nangyayari sa'yo sa paligid mo, doon din mabubuo na dapat meron kang gawin. Doon kasi ako nag-start na nung nalaman ko, doon ko na feel na may kailangan akong gawin, may mali. So kahit on the list, things na pwede kong gawin, ay tinatry ko gawin. So that's it. If we're gonna talk about the very least that the youth could do is, number one, to be aware. Be aware. To be aware of their community at bumoto. Pagkaya na. Pagkaya na. Pagka legal voter na. 15 for SKs natin dyan. Tapos 18 kapag legal age na tayo. So and once again, hindi sapat na may capability ka na bumoto. Kailangan aware ka para alam mo kung sino iboboto. Tama, di ba? Kasi nakakalungkot naman. Yes, may kakayanan kang bumoto tapos hindi mo alam kung sino yung binoboto mo. Tapos napupunta pa yung boto mo sa maling tao. Na at the end of the day, ikaw din yung maaapektuhan. Tama. Kasi syempre, kung ano man ang decision ngayon, future yung maapektuhan So, ikaw bilang kabataan, ikaw yung maapektuhan in the long run kapag nagtatrabaho ka na. So, that's why you have to be aware. You have to know the things that we should know about our government and about our society. So, ayan. That's it. Kumbaga, maraming I think most of our viewers right now and listeners, though iba't ibang ages to, pero I think the majority of them right now are the youth. Tsaka siguro mga kaklase mo, Hello, shoutout sa inyo. Sana nanonood sila. Drop kayo ng comment. By the way, it's now 5:50 p.m. Oras po natin yun sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nakikinig pa rin kayo sa ating programang Homegrown. Ako po si Jiro at kasama natin si Yuan. Yeah, we'll just take a quick break. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo. Hi, my name is Tiggy Ho. Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. Yung high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Parang gusto ng ko naman gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer Hirap kasi na. dyan, hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto lang nagrarap ako. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Welcome back mga ka-Destiny. It's now 6:03 p.m. Oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang 6:00 ng hapon. Kasama pa rin natin sa programa si Yuan. Yuan, kumusta? Ayos naman. Nakainom na ng kape. Nakahinga-hinga lang. Now, let's take it a little bit light. Kasi
Yuan, being a president, a student council president, isang leader, youth leader sa loob ng school at sa labas, sobrang busy na niyan eh. Kumbaga, you have a lot of responsibilities at your back eh. Paano mo binabalanse yung ano mo naman, yung social life mo? Yung buhay mo, paano mo nababalanse your student and from what I've heard, may girlfriend ka. Yes, meron. Paano mo binabalanse yan? Paano ka nagkakaroon ng sapat na panahon sa mga bagay-bagay? Of course, pero syempre priority ko yung aking academic life. Kasi may mini-maintain akong grades. So, yun yung number one priority ko. So, actually, hindi pa nga kasunod yung sa pagiging leader eh. Syempre, yung una yung family, yung social life, and with loved ones, syempre. Sa aking girlfriend na, kasi sila yung support system ko eh. So, sila yung sa pinakamahalaga na dapat meron ako. Kasi hindi ko kakayanin yung yung leadership responsibilities kung wala akong maayos na support system. So, yun. Siguro, kapag din naman nababurnout na ako, so medyo naglalaylo ako, minsan nagbibilyar ako. So, or nabiyahe ako pa Manila. For example, nagkikita kami ng girlfriend ko. So, she's from Pasig eh. So, ayun, nagstay ako minsan sa kanila. So, lumalabas kami. And then, ang di ko kinakalimutan is kapag, sa araw-araw yung time ko na na wala akong ibang iisipin lang. Kahit anong oras pa yun. It's your me time. Oo. Mag-scroll ako, anong gustong gawin ko, maglaro akong Valorant or other games, spending time yung kausap yung family ko, tsaka yung girlfriend ko. So, yun. Yun yung mga hindi dapat mawala sa araw ko. Kasi, kapag ang iisipin ko ay puro trabaho, talagang mababurn out ka kasi sobrang dami. Iisipin mo, ano ba yan, nakakapagod. Tapos, may meeting pa ulit bukas. Pero kapag magbabalorant ako mamaya. Tapos, bukas na yung meeting. So, for tomorrow na yun. Itong asikasohin ko, naglaro ko. So, yun yung mga bagay na hindi ko inaalis sa akin sa araw-araw. Kasi, ayun nga, mababurn out ka talaga kapag puro trabaho yung inisip mo. So, nangyari yan sa akin actually, nung first year ako, tsaka nitong third year, kasi nape-pressure ako. As someone na galing din sa Department Student Council, so university, tapos yung akin ngayon, University Student Council, chairperson din ako nung department namin nung last year naman. So, doon medyo na-burnout ako kasi inisip ko na sobrang pressure ako nun eh. Nape-pressure ako kasi nga paano ba? Ang daming trabaho. Pero nung na-realize ko after, nung nababalance out ko na siya, utay-utay, nakita ko na, pwede ko naman pala gawin pa rin yung mga bagay na gusto ko eh. Kaso late ko na siya na-realize. Tapos ayun, kahit puro trabaho, pero kapag nakakapaglaro ako, medyo okay naman pala, hindi naman pala ganun kahirap. That's very true. Kasi ako personally, I'm a firm believer na kailangan, kung gusto mong mag-lead, kung gusto mong maging leader ng isang community, it has to start with yourself eh. Kailangan nalilid mo muna yung sarili mo eh. Nagiging, say for example, sa bahay, yung kwarto mo, yung kama mo, naaayos mo yung pagkagising mo. It starts with that eh. Tapos, palaki na siya ng palaki. And then, the thing that you're trying to say is that, itong family mo, itong girlfriend mo, and yung oras mo sa sarili mo, yun kasi yung pinakang gasolina mo eh. Tama. Para mas marami kang energy paglabas eh. Para okay, na-handle ko to. So, pwede ako mag-handle. Kaya kong mag-handle ng iba ng mas malaking bagay. Diba? So, it starts with this eh. Kasi kung kabaligtaran naman, say for example, ang gulo-gulo mo dito sa bahay, tapos ang focus mo yung sa labas, I don't think you're being effective in that way eh. So, kaya very thankful ako sa parents ko na supportive. Though, yung parents ko nung una, ayaw talaga nila na kung saan-saan ako nagpupunta. Pero at the long run, naiintindihan nila yung mga gusto kong gawin. Sinusuportahan na nila ako. Nakikita naman nila na mabuti yung ginagawa ko eh. Siyempre, sino bang may gusto na, sino pa bang magagalit kung mabuti naman yung ginagawa ng anak mo, di ba? So, I'm very lucky na
pinaglaban ko yun sa parents ko at naintindihan nila. Yeah. And you know what? Hindi ko man nakakausap yung parents mo, pero I really think na one of the reason kung bakit kanila sinusuportahan ng ganun is that nagagawa mo nga sa bahay niyo eh. Kumbaga, you still have time for your family, for your girlfriend, for yourself. So in that way, alam nila na, okay, may kaya pa tong gawin, tong anak ko na to. Biruin mo ang tagal-tagal niya nang nagiging youth leader, pero meron pa rin siyang panahon para sa amin. In that way. Kasi yung Sunday ko, sabi ko din to sa council ko, yung Sunday ko, non-negotiable to for my family. Sabi ko, kapag Sunday, rest day ko to ha. Siguro wala mo ng trabaho. Kung meron man, light lang, pero hindi yung para mag long or all day ako na nagwo-work pa. Sabi ko, Sunday is for my family, for my girlfriend. Kasi mahirap kapag, pati Sunday kukunin mo pa ba? Monday to Saturday na nga tinatry ko na mag-work for you guys. So, yung Sunday ko, sa akin na yun. Sa akin na yun. Oo. Sa akin na yun. Bigay nyo na yun sa akin. That's true. Kailangan mo yun. Actually, a lot of hardworking people out there, even the businessmen, yung Sunday din, same as you, non-negotiable. Marami akong kilalang ganun na hassle talaga sila Monday to Saturday. Pag Sunday. Pero pag Sunday, naka-DNC ang mga yan. Naka-DND yan. Oo. Ganun siya importante. I really think if you really want to be a leader out there, kailangan mo talaga ng oras din sa sarili mo. Totoo. You have to, yun na nga, kung hindi mo pa nagagawa, kung sa bahay nyo, hindi ka man lang nakapaglinis, even your kwarto, even your kama, I don't think you deserve to be a leader in that way. Actually, medyo guilty ako doon. Pero kasi sinusuportahan niya ako ng parents ko. So, they let me na, minsan kapag sa bahay, hindi ko kaya gawin. Sila na talaga. So, sabi, okay lang naman sa kanila, basta yung pag-aaral ko, yun nga yung priority ko, sabi nila. Basta yung pag-aaral mo, wag mong pababayaan. Pero kung Sunday, Sunday yung... Simba kami. Sisimba kami talaga ng family ko. So, yun yung hindi nawawala sa amin. Yung pagsimba tuwing Sunday kasi dun yung full kami. Kasi yung parents ko sa gabi sila nag-work. So, on days, yung umaga, akong wala sa bahay, syempre. So, sila yung nandun. Tapos, tuwing gabi, ako naman yung nasa bahay. Sila yung wala. So, yung Sunday, kapag wala akong pasok, dun kami nagkakasama. So, family day namin talaga yun. Kahit half day lang yun, kahit morning to lunch, okay lang yun. Basta at least meron kaming time with us. Ganun. In that sense, Yuan, kasi for sure marami pang ganun. Kumbaga, ngayon, you're a fourth year student. Next year, wala ka na sa university nyo. Diba? Totoo. Ano yung gusto mong i-share sa mga aspiring student leaders out there? In a sense na gaano ka-importante na meron ka pa ring panahon sa family mo, sa sarili mo, sa loved ones mo? Gusto ko sabihin sa kanila na very important siya kasi kapag nafe-feel mo na kinukonsume ka na nung responsibilities mo and work mo, wala ka namang ibang tatakbuhan kundi yung family mo, yung friends mo, yung loved ones mo. Kasi kapag kinakain ka na or kinukonsume ka na nga nung workload mo, tapos doon ka pa rin tatakbo, parang, ay, mali ka. Diyan ka mababurn out. Diyan mag-start yung kawalan mo ng gana, tapos utay-utay ka mapapagod, pati yung katawan mo, mahihirapan na rin. So, ayun, nangyari kasi siya sa akin, nung first year ako, yung transition period na nahihirapan ako. Medyo sobrang na-focus ako nun sa student organizations. So, ayun, dun talaga nag-start na feel ko kinukonsume na ako nung trabaho as student leader. So, yun yung pinakamahirap na part as student leader. Kung paano mo ibabalance yung life mo on social life, your leadership, and then your academic life. Yun yung pinaka-challenging as a student. Kasi, ayun, so, ito, sinasabi ko sa mga, ngayon, actually kanina, sa meeting, baka bibig ko siya sa mga committees ko, lalo na yung first year. So, sabi ko, chill lang tayo dito. You don't have to overwork yourself. You have time to rest. Pero, alam niyo na, may pagod talaga. Pero, kapag sobra naman na, pwede kayo magpaalam para healthy yung environment namin sa student council. Kasi, sabi ko nga, naranasan ko na siya. So, alam ko yung struggle nung bawat student leader na nababurn out, lalo na kapag nahihirapan na. So,
So, sabi ko, chill lang tayo dito. Huwag niyo masyadong i-overwork yung sarili niyo. Kung gusto niyo magpahinga muna kayo for an hour or kung ano mang gusto niyo. Wag lang, syempre, yung missing in action, mga nag-aawol natin na, yung ayaw natin, magpaalam kayo ng maayos. So, hindi naman masakit siguro sa amin na mawalan ng isang member for the meantime na siguro isang araw na magpahinga siya, 'di ba? Kaya sabi ko, healthy environment tayo dito, chill lang yung mga first year, lalo na yung mga first year, sila yung pinakahirap mag-transition kasi bago yung college life sa kanila, so sila yung pinakang nasa adjusting period. So yun, lalo na first sem pa lang ngayon, so nandun talaga sila sa part na yun. Kumbaga nasa training ground pa itong mga te. Wala pa actually Wala pa din talaga. Kasi binabalance mo pa yung academic life mo kasi kapag first year ka, 'di ba? Yung scheduling, may mga panggabi ka, may pang subjects na mga yan. 'di ba? Sila yung pinakamaraming subject. Ako, kunti lang subject ko, apat na lang subject ko. Majors na lang no? Tapos thesis, pero ayun, mga bearable. Pero yung sa first year, napakadami mo pang minor. Parang sila, 8 pa ata yung subject nila or 9. So, 'di ba? Ang laking units nun sa isang linggo. So, yun yung pinakang ayaw kong mangyari din sa kanila na ma-burnout sila kapag during their first year pa lang kasi mahirap makabawi. That's very true. So, balance talaga eh. Kung meron man kung itong stage man na to is not totally considerable as a training ground, I think ang pinaka natitrain sa kanila is how will they make use of their time? Yes, diba? How will they manage their time? Yun talaga yung experience ko nung first year ako talagang paano ko i-manage yung time paano ko. hati-hatiin no? Kasi nung nag-first year ako dun yung time na, kasi nga nasa student organization, student council din ako. So, yung time ko with my family talagang nabawasan siya. Ganun din yung time ko sa loved ones ko actually. So, talaga namang mahirap kasi nagta-transition ka palang din. Lalo na ako pandemic senior high school. So, yung first year ko, biglang nag-face-to-face na, di ba? Nakakapanibago talaga no? Hirap. Tapos, ayun, doon na nag-start na ma-burnout ako. Tapos, hanggang sa nakabawi naman, naka-recover pa. A lot of struggles you've been. Pero the very good thing about this is that I think it shaped you kung paano ka naging values. Yung values na napulot mo with all of those things from being a guy from the streets from the ground up to here, and that's very cool. Kumbaga you really have what it takes in that way. Now Yuan, next year gagraduate ka na, and that's for sure, right? You're gonna make it happen, right? Yes, of course. Di naman, kumbaga ayaw mo din namang nang magstay pa. Kasi hindi naman sa mga nade-delay, pero sa akin, ayoko nang ma-delay pa kasi syempre may plans pa tayo. Yes, saka gusto mong mag-move forward naman from your college life. And mas malaking purpose yun, yung nilolook after mo. Tama. Now, Yuan, after a year, after mong graduate dito, and right now you're the student president, student council president, paano mo gustong maalala si Yuan as their president after mong graduate? Siguro, gusto kong maalala ko ng mga junior natin sa school as someone na nagtrabaho kasama nila. So, hindi lang ako yung nagtrabaho, na merong co-creation with them na feel nila, part ako nung naging gantong project ng UCSC. Isa ako sa mga nag-participate dyan. Di ba, ang sarap tingnan para sa bawat students na kaisa ako doon sa mga magagandang nangyayari sa student body, sa paglago bilang isang estudyante ng bawat isang Invergans kasi yun yung aking community. So, ang sarap na marinig from them na, uy kuya, part ako nung mo, di ba? Pag graduate ka na, naging part po ako ng ganito nyo, tapos nagtulungan po tayo sa gantong gawain. Ganun ko gustong maalala yung term ko as president, or ganun ko gustong maalala yung term ko as student sa Inverga. So you're not somebody who would take all the credits in a sense. Though ikaw yung nagli-lead, ikaw yung nasa taas. Pero all the things that you wanted to happen is for them to feel na hindi lang ako yan. Kasama ko sila. Magkakasama tayo dyan. I really don't like getting credit out of something unless
madalas ko siyang pero biruan lang. Kasi ako talaga, lalo na pag recognize ka, sobrang napakamahiyain ko talaga when it comes to that. Hindi naman to the point na nagtatago ako, pero parang na-overwhelm ako na ako yung nilulook up ng someone. Pero sa isip-isip ko, actually ito yung naging goal ko nung DSC chairperson ako. Chairperson naman ang tawag sa amin kapag sa Department Student Council. So, president kapag university. So, sa department namin, ayun, I'm lucky na yung mga kasama kong mga lower year levels, na-feel nila na nag-chairperson ako ng event, nabigyan ako ng delegation at task. Hindi lang si kuya yung gumawa kasi knowledgeable na siya. Pero kahit knowledgeable siya, hinayaan niya kami, ginaid niya lang kami. So, ganun yung gusto kong mangyari. I don't like the term, ano yung legacy mo? Or ano ba yung nagawa mo for them? Ang gusto kong laging sagot, ito yung nagawa namin. So, hindi lang to para sa akin, kundi as a community as a whole. Kasi yun laging tinatanong nila, ano bang nagawa mo? Tanungin mo ako, ano yung nagawa namin? Marami akong sasabihin sa'yo. Diba? Kasi, hindi mo rin naman talaga magagawa yun ng mag-isa ka eh. Diba? Kaya, dun din kasi nag-emerge yung mga student leaders kapag hinahayaan mo silang mag-create ng something. You co-create, sabi nga, co-create with these young people. Kasi ikaw, knowledgeable ka na, tapos ikaw pa rin ang gagawa. So, you trust your colleagues, you trust your juniors sa kung ano man yung gusto nilang gawin. That's very true. And isa din sa mga narinig ko, if a good leader trains another good leader eh. Kasi hindi alam niya, aware siya na he's not gonna be there forever eh. Totoo. So, and para mag-sustain talaga yung gusto niya mangyari, you need to train somebody or make somebody ready once na wala na siya doon. Yun yung goal ko talaga, this term ko. Very good. It's really my goal na maiwan yung university namin na merong papalit na someone na will walk also with the student body, not just will lead the student body, but will walk with them in so many ways, kahit anumang aspect yan. Kasi, kagaya ng nabanggit mo, DJ Zero, yung part na, yes, you are good, but after you, who's gonna, diba? sinong sasalo nung mga ginawa mo nun, sinong magpapatuloy, sino yung may bagong gagawin, 'di ba? Nakakalungkot na after mo wala nang papalit. So doon na nagso-start yung pagbaba naman ulit. Parang hindi na magandang tingnan yung back to zero na naman yung council. Unless you wanna lead forever eh, no? Unless you wanna be a tyranny eh, no? Diba? Okay, ako na lang to. Ako leader habang buhay. Pero hindi ka naman estudyante habang buhay. Diba? So, kagaya ko, gagraduate na ako. So, after ko, sinong kasunod? So, a big question for the student body. Pero, I hope na yung mga candidates for next year ay ready. Like, to lead, to walk with your people, with your students. With the student body. Kasi, kapag pare-parehas na parang panibago na naman, kailangan mo pa ulit i-train, tsaka pa lang siya magte-train, nakakalungkot. Kasi, back to zero yung council mo na binuo ng, sabi nga, kung sabihin man, good leader, sinong good leader na kasunod? Wala ka namang inaasahan pang kasunod. So, dapat meron na tayong inaasahan, di ka pa nakakaalis. Meron ng nakikita yung mga students na possible candidates. Your position right now, it's a no joke eh. Sobrang laking responsibility niyan eh. You're gonna teach the students, and bawa, ikaw, you're gonna be there and gagawa ka ng mga projects with your people, with your co-counsel. Magsaset example kayo niyan eh. And that way, tinuturuan nyo sila na, okay, ganito dapat yung yung nagli-lead sa atin. Ganitong klase ng leader yung kailangan natin. And when the time comes that you leave the university, you need to look for somebody na ganito rin yung ginagawa. Or not exactly like this, pero it could be better. Meron na silang standard, kumbaga. You're gonna set that kind of standard. That's why it's that big of a responsibility. Kasi kung ngayon leader ka and then sobrang baba naman ng sinet mo na standard, mahihirapan silang mamili in the next one, in the next election, in the next year. So there was a question sa akin, no, na sabi, ano daw yung kaibahan ko
sa mga past presidents. Sabi ko, you don't need to be different with the past student council eh. Ang mas okay nga kung meron kayong same vision for the university pero yun lang, meron lang kayong kanya-kanyang expertise, di ba? Pero meron kayong isang vision. Sabi ko, you don't need to be different with them, lalo na kung maayos naman sila, di ba? You can adapt, di ba? Di ba? Ang need mo lang maging progressive, hindi naman sinabing laging may pagbabago. Laging kasing ganun yung naririnig natin kapag may ako maghahatid ako ng pagbabago. May meron akong mabuting balita, di ba? Hindi naman ganun. Kailangan mo lang yung mga strengths niya, pwede ko pong i-adopt. Tapos kung ano man po yung opportunities na pwede pang i-strengthen, then dun ka mag-workout, hindi yung baguhin ko yan. Hindi ako gumawa niyan eh. Hindi ganun. Dapat we're one with our goals and ideals for the students. Yun kasi yung lagi nilang hinahanap, anong bago sa'yo, ganito, ganyan. Walang bago. We're just we're improving something. Diba? Hindi naman natin need na ako ang pagbabago. There's actually there's a big picture in what's happening right now eh. Kumbaga, lalo ngayon na we're struggling about corruption here in the Philippines. Na kapag ka dito pa lang, sa loob pa lang ng isang university, sa school pa lang, natututo na tayo na mamili ng isang leader. What are the qualifications and qualities na kailangan meron ng isang leader? Pagka dito pa lang natututo na tayo, paglabas natin ng school, mas alam na natin pumili, diba? Diba? And that's how critical it is. I still believe that na yung sinabi ni Dr. Cerizal na yung kabataan pa rin talaga ang pag-asa ng bayan. In that way kasi tayo yung next generation eh. So we need to learn a lot from our past. And then i-sustain natin yan pagka tayo na yung mga kailangang meron sa atin kailangan tumakbo o meron sa atin kailangang mamili ng critical. Sa school siya nabubuo eh. Sa school pa lang nag-start siya eh. Alam mo ba, DJ Zero, ito, sa curriculum natin ng mga estudyante, alam nyo ba, walang designated curriculum or topics na nagtotalk about corruption. Diba? Which is sana meron para nalalaman ng student na masama talaga yun. Ang meron tayo ay puro history na discussion about corrupt na mga, for example, past leaders, mga events na may corruption, pero hindi talaga dinidiscuss ano ba dapat yung hanapin ko sa isang leader, ano ba dapat yung inaayawan ko, ano ba yung mga bad practices na nagiging sistema na. Tapos hindi alam ng mga estudyante na mali na pala siya. Tapos, ayun, which is sad part with our curriculum. But hopefully, ma-work out natin, no? Yung mga ganitong klase ng bagay, gaya ng nasabi mo na, kung sa school pa lang, tinuturo na kung paano ang pagboto ng tama at kung paano pumili ng iboboto, which is paglabas mo ng school, alam mo na. Ito yung hinahanap na qualities, di ba? Ng isang leader, hindi someone na bibigyan ako ng imaginary words na hindi naman talaga mag-i-exist kapag... Bibigyan kayo ng pagbabago. Bibigyan kayo ng pagbabago. No, you and I'm very happy that you have that kind of thinking when it comes to this. Sa student politics pa lang and sa paglabas. Now, I really think you do have that power eh. Right now, nandyan ka sa position. How do you plan to do it naman? Of course, sabi nga ang power ay someone who can influence with authority. Pero, ayun, I'm planning to use my platform as someone na titingnan nila na isa rin sa mga, gaya nga sabi ko, isang estudyante na naghahangad din ng mas makakabuti para sa sarili at sa mga kapwa niya estudyante. Kasi, sino ba namang ang hihiling na masama para sa sarili? So, kung doon pa lang, naghahangad na ang bawat isang estudyante na maganda para sa sarili nila. So, of course, ganun din sa kapwa nila, estudyante. Ganun din yung pagpili natin, na ganun yung pagtingin natin, no? Na kung para sa sarili ko makakabuti to, edi dun tayo. That's very good. Now, how do you plan to show to your governing students? Paano mo sila gustong
i-train in a way. Kasi 'di ba pinag-uusapan natin, it starts with here. Kumbaga kapag dito pa lang sa school natututo na ang mga estudyante kung paano mamili ng isang leader. Sobrang ganda eh. Kasi paglabas nila dito sa school at they have to choose for the Philippine government na talaga. Now, paano mo ano yung gusto mong iset na example sa mga to? So, currently nag-iisip po, we're planning na yung training namin for our future student leaders in our university na hindi lang one time. Alam mo yung nakapag-conduct ka ng seminar. Aggressive siya. Diba? Gusto niyo mangyari. Gusto ko series sana na talagang nagtitrain sila for the whole year, for whole the academic year. Tapos, kasi ako noon, nag-training talaga ako with Good Gov PH. I've been their fellow na gusto nila, paglabas namin ng fellowship, we're champions of good governance. So, ganun din. We're living in it, we're breathing the good governance in it. Kasi, nung paglabas ko ng Good Gov, sabi ko, I really want to adapt this kind of fellowship sa aming university kasi kailangan namin siya. So, yun yung plans ko for our university. So, hindi ko to magagawa ng mag-isa. So, syempre, with partnership of institutions, like sabi ko, yung Good Gov, pwede naming i-tie up. Yung mga from Manila na 2030 Youth Force, meron din naman here sa Quezon. Meron kami ditong parang coalition ng mga student leaders or youth leaders dito sa ating community. So, mga ganong klaseng bagay na tingin ko mag-work kasi ako nga na tarantado dati na nag-work para sa akin yung mga ganitong klase ng trainings. Mas namulat ako, hindi lang basta training, pati we give awareness and knowledge to our students. So, ganong klase, hindi lang basta one-time seminar. Maganda, may modules, di ba? May training manual sila. May guidance sila ng mga experts. O, ganun yung magandang way sana ng pagtitrain ng mga leaders. So, hindi naman natin inaalis yung magandang benefit ng mga awareness kasi dun din naman nag-i-start lahat. Pero, hoping na hindi dun magtapos. That's very good. And actually, a lot of people should be thinking that there are somebody out there sa youth natin na kagaya mo. In a way na these kinds of people, these kinds of youth are very concerned of their environment, of their community. Na kapag it takes a student din talaga It takes a youth to show what the youth should be doing in a way. Kasi sila yung mga magkakalugar Sila yung mga nandun sa nasa same ground Though yeah, for sure meron tayong mga mas nakakatanda sa atin. Pero iba yung iba yung kapag mas napapakinggan natin sa mga kalibel natin. Diba? Iba yung pakiramdam na nakikita mo na, uy, kaedad ko lang yun, pero iba yung ginagawa niya. Parang, ano kaya yung ginagawa niya? Magiging curious na. So, bakit kaya siya nandito? Ano kaya yung ginagawa nila? Tapos, bakit naman yun mahalaga? Ano ba yun? Diba? Naku-curious yung mga tao kasi, lalo na pagka-age mo. That's true. Lalo na kapag ang isang youth is influential nga. Pero you know what? That sometimes is a double-edged sword Kasi there are influential youth out there na hindi din naman ginagamit yung platform nila. Or ginagamit maayos. Yung platform nila nang maayos. Sa ibang paraan nila nagagamit yung influence nila. So it becomes a double-edged sword in that way. That's why we are very thankful na somebody like you are there out there. And I hope you influence a lot of youth pa. We hope, no? We really na hope. Marami pang makarinig at marami pa tayong makasama sa mga ganitong klase ng gawain. Hindi lamang dito sa ating province, hindi lang dito sa Quezon, but madala natin siya sa national or mas mahalaga international, di ba? Actually, meron tayo dito mga homegrown din na nakaka-work natin na talagang they're bringing their advocacy internationally. So, ayun, we're lucky na we're working with them, di ba? That's very nice. And somebody who walks their talk. Tama. Aba. Now, Yuan, this has been very interesting. But before we end up the interview, I want to ask you one last question. Sige. You're a good man. I hope if it continues in the longest time. Now, you have these capabilities right now. You have the influence, and I think you really have what it takes to be a good leader. What are the chances, bro, na paglabas mo ng school, kakandidato ka naman sa sa national government natin.
kakandidato. What are the chances na malay mo mayor ka agad? Hindi naman. Pero feel ko medyo mababa. Mababa yung kasi kung ganun na lang din naman, meron naman other platforms na nakikita ko na opportunity for me. For example, working with NGO, non-government organization, or working with government organization na hindi ko kailangan tumakbo. For example, sa mga national government agencies such as DILG, mga National Youth Commission. Pero as of now, yung pagtakbo, medyo mababa siya because ayaw mo sa DPWH, marami daw pera dun. Ayoko dun, hindi ako mahilig sa mapera tayo. Gusto natin ng pera pero hindi sa ganung way. Uy! Hindi sa ganung way. Hindi sa ganung way yung gusto natin. Pero, di ba, kung tatakbo man tayo, for sure, sana hopefully, yung ginawa kong pagtakbo dito sa kampanya na to, sa Inverga, sa student body, ay mailabas natin sa community. Kasi for the likes of Bico Soto and shout out kay Konsehal Tobit ng Taytay Rizal. So, siya, tumakbo rin siya, pero alam nyo ba, yung pangampanya niya, nakikipagkape siya sa mga natin. People to people lang, ganun ang atake nila, di ba? Ang ganda na, hindi mo naman pala kailangan tumakbo. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera para makatulong sa makatakbo. community mo. Hindi, makatakbo, di ba? Kasi nakikita natin, kailangan pa ba ng malaking tarpaulins and all. Alam mo ba, nung tumakbo ako, wala akong tarpaulin sa school. Wala rin akong ginastos na kahit magkano. Zero yung financial statement ko for But you talk to my people. Yes. Ako yung lumalapit sa sila. tao. Tapos tinitingnan ko yung mga tambayan nila. Pinupuntahan ko talaga sila. So, ang bit-bit ko lang, isang megaphone. Tapos the rest, ay ako na. Boses ko na. So, paus-paus talaga ako nun. Kaya nung nag-debate kami, medyo paus pa rin ako. Pero, hopefully, ganun yung maging practice natin. Namin din sa school na hindi mo kailangan ng magagarbong pangampanya. So, hindi ko naman inaalis yung possibilities na baka someday may makita kong opportunity na tumakbo. Pero as of now, mababa yung chance. Pero kung ganun ang way at seryoso ako sa aking ginagawa at ganun pa rin yung aking engagement with the community, ay siguro baka pwede. Pero tsaka kung hinihingi ka na ng tao in a way na we need you out there. Pero as of now, feel ko may other opportunities pa naman for me na still makakatulong and doing good for the community. And napakarami naman talaga. That's true. Napakaraming opportunity. So sa mga kabataan dyan, shout out sa inyo, pero you have a lot of platforms, you have a lot of spaces na kailangan lang i-fill up. May mga ganun tayong spaces na welcome pala sa youth. Tapos, hindi lang alam ng youth na mayroon silang ganitong spaces. So, I challenge the youth to take up these spaces. I think if you wanna do that challenge, you start with your with your yourself. household, with yourself. Kapag ka napagtagumpayan mo na yan, tsaka tayo lumabas. Tsaka tayo lumabas. Tama. That's very good. Kasi simulan natin lagi sa ating sarili. Ang good governance, nagsimula yan sa ating Totoo. sarili. Diba? It becomes logic in this way. Kapag ka, problematic yung isang community, kasama ka doon. Kasama ka doon. Sa isang community na yung problematic yung community. Unless you're doing something na ma-improve, di ba? Diba? And here's the thing, kumbaga, sa 100 kayo sa community, lahat kayo problematic, but ikaw, nag-decide ka na ayusin na yung sarili mo. Hindi ka na problematic. Tapos, di 99 na lang kayo. Tapos, makikita ka, hindi na siya ganito. Diba? Isip parang may, ano kayong ginawa niyan? Ano kayong bago sa kanya? In that way. Diba? Kumbaga, in a sense, curious din. Curious sila, and then yung sense na kung hindi ka makakatulong, huwag ka nang dumagdag sa problema. And that way, tapos palaki na siya ng palaki, makikita mo kasi you're gonna be above, kumbaga mas better ka ng understanding about other people So, baka dun ka mapaisip na okay, maybe I could be a leader. Diba may sinabi ako kaninang, hindi mo naman need maging iba. Pero, hindi rin naman masama na maging iba, lalo na kung alam mo naman na tama yung ginagawa mo. That's true. So, sabi mo rin, double-edged sword yung mga ganitong bagay. Pero you balance things. Sabi nga, you discern. Alamin mo sa sarili mo na tama pa ba to or hindi. So, wag kang mahiya
na maging iba kung tama naman yung ginagawa mo. That's true. Tsaka, kung papansinin nyo, kaya naging influential yung iba kasi they're different eh. Tama. Diba? Naiiba sila sa naiiba sila sa karamihan. Hanggang sa na hindi na sila iba kasi gumagaya na yung iba eh. That's true. Nai-influensya mo na sila. So hindi na siya iba. So napakaganda nun. Mga ganong transformation. It kailangan lang may mag-start. Tama. In that way. It takes one person, sabi nga, to do something new or to do something better. Yuan, this has been a very, very good talk. Tol. For sure, maraming estudyante, maraming youth. And at the same time, yung mga oldies natin dyan, yung mga young pros natin, for sure, marami silang ikinatuwa sa naging usapan na to. Brother, what do you wanna say sa mga natin before we say goodbye? So, kaya nang sabi ko, thankful, pwede pa ako mag-thank you muna. Go, let's go. Let's thank everybody. So, thank you sa mga sumuporta pala sa akin nung campaign ko. So, panalo tayo sa mga ganitong klase ng bagay at hopefully, tulungan nyo ako. So, I'm calling for help na sana maging kaisa namin kayo sa council, maging kaisa ko kayo sa paggawa ng mga bago or maging progressive tayo dito sa ating university. And of course, thank you din sa aking family and sa aking loved one na si Kate. So, shoutout sa kanya. Siya talaga yung takbuhan ko kapag walang kahit pera or ano. Isang ganun. Yan sa akin. Pero, thank you so much sa kanya. And then, of course, yung friends ko na talagang sumusuporta and my colleagues sa organization, yung mga naging mentor ko. And let's mention your school. So, yan po. I'm very thankful sa Enverga University sa mga opportunities na binigay nito sa akin. So, mag-enroll kayo sa Enverga. So, bibigyan. Let's go. Of course. Tsaka na rin sa, sa mga professors ko dyan, they're mga one of the mentors. So, yung mga una pa lang, sila Sir IL, Sir RB. So, thank you so much po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at paggabay sa akin. Loob at labas man po ng paaralan. So, ayun. Thankful po ako. Alright. Thank you so much din, Yuan. And syempre, sa lahat na nabanggit niya, salamat po. Meron akong narinig before nasa sa debate nila, nasabi niya, it's you. Kayo yung dahilan kung ba't siya nandyan sa pwesto niya. Tama. So, thank you very much. You guys have chosen a good leader. At marami pa itong gagawin. Madami pa tayong gagawin. Hindi makakabuti dito matatapos. Sana. Mismo. Now, ako din, gusto ko rin mag-thank you and shout-out ito si Direk Mon Prenya ng CS Faller Construction. Shoutout po sa iyo, Tito Mon. Yan, si Direk Mon Prenya. At si Miss Joanne Bautista ng Remember Me Business Consultancy. Ayan. At syempre kay Yuan, brother, maraming salamat sa panahon. Thank you so much po. We know na sobrang busy mo. At yun na nga, sinabi niya ako ba't siya busy. At maraming salamat dahil pinagbigyan mo pa rin kami ng Thank you po sa pag-invite sa mga ganitong opportunity, yung ganitong space na nakakapagbigay tayo ng insight sa mga youth natin. So, gaya na sabi ko, challenge ko sa mga kabataan natin na i-take up natin yung mga spaces na available for us and wag tayong mahiya. That's true. Lalo na kapag alam naman natin na tama yung ginagawa natin. Well, salamat din. You're welcome. You so much the pleasure is ours, Yuan. Maraming salamat. Thank you. At maraming salamat din sa lahat ng nanood, nakigulo sa atin sa episode. Batiin natin yung mga nag-comment, si Miss Flores Sarmiento, si Tess Luna. Is this your girl? Hindi po. Hindi to. Si Darren Aaron Calvelo. So, shoutout kay Isa rin siyang youth leader dito sa ating province. So, shoutout Darren. At si Celiado Suba Ranas. It's my ninong. Ng ninong ni Yuan. Maraming salamat po sa pagtutok. Maraming salamat once again mga ka-Destiny. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's now 6:42 p.m. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Ito ang ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air here at 96.7 Destiny Radio. Kita-kits sila tayo next week, Friday, 5 p.m. to 7 p.m. Maraming salamat. Deuces.